Infinix GT50 Pro versus sa may Poco X8 Pro Max. Guys, sa tingin ko hindi na kailangan pag-isipan to. Gawin lang po natin yung ginawa natin sa may GT50 Pro na gaming guys. Nakasagad lahat ng graphics, naka-mobile data, at hindi tayo gagamit ng fan cooler. Dito naman po sa may Poco X8 Pro Max. Double check lang po natin yung mga madalas ko po nakikitang comment nyo. Malamang eka iinit ang isang gaming phone. Pagka eka nakasagad at naka-mobile data nga po habang nag-games. Guys, para po sa akin, normal lang po mag-init ang isang gaming phone. Pagka nga po nag-games tayo habang nakasagad yung graphics, tapos naka-mobile data nga. Guys, ang hindi po normal, yung umaabot po ng kulang 50 degrees Celsius or lagpas 50 degrees Celsius, yung thermal nga po ng isang smartphone. Diyan po guys ang hindi normal. At yan po guys yung alamin natin. Dito nga po sa may comparison ng dalawang gaming phone po na to ngayon guys. Guys, hindi lang po yung dalawang smartphone na yan titingnan natin sa pinaka-performance po nila, sa pinaka-thermal po nila. Isasama din po natin guys ang Poco X7 Pro dahil same performance lang naman sila at same processor nga lang din po ng GT50 Pro. Pero tingnan po natin kung meron pa silang pinagkaiba sa thermal nga po nila ngayon. Guys, itong gaming test po na gagawin natin, lahat po sila nakasagad yung mga graphics as possible at naka-mobile data tayo at higit sa lahat, patay syempre yung aircon. Guys, kulang another 10 hours po ulit na gaming test yung gagawin namin dito. Baka naman po pwede isang like lang at isang subscribe lang para po masagot natin yung mga tanong nyo po sa may comment section. Sa may review nga po natin ng GT50 Pro. Isang mabilis na recap lang po. Ito yung naging resulta ng GT50 Pro sa naging review nga po natin. Masyadong mainit yan para sa bawat isang oras na gaming sa kanila sa 4 na games na sinubukan natin. At ito naman guys yung naging resulta ng Poco X8 Pro Max. I-compare po natin sa may Infinix GT50 Pro kung meron ba silang malaking pinagkaiba sa thermal. Sa isang oras po na gaming sa may Delta Force, pumalo po ng 50 degrees Celsius si GT50 Pro habang naka-mobile data nga po at nakasagad yung graphics. Saka 60 FPS sa gameplay. Guys, kung performance lang po, wala tayong marereklamo sa may GT50 Pro dahil talagang sobrang smooth niya at sobrang ganda po ng gameplay natin dito. Guys, itong mainit na thermal lang po talaga ang problema nga po sa may smartphone na to. Syempre kasama rin po yung mahal na presyo. Ngayon, ito nga pong si Poco X8 Pro Max. Literal na mas malakas po siya sa may GT50 Pro. So technically, dapat mas mainit po yung magiging thermal natin dito compare nga po kay GT50 Pro. Dahil yun nga daw po guys yung logic. Mas malakas sa games, dapat mas mainit siya. Lalo pagka naka-mobile data. Eto po guys, tingnan nyo po yung naging resulta ng Poco X8 Pro Max. Inabot lang po siya ng 45 degrees Celsius sa isang oras po na gaming. Diyan po sa may Delta Force. Diyan pa lang po guys, hindi na po totoo na pagka po nakasagad ng graphics at naka-mobile data is mag-iinit po yung smartphone natin. Dahil dito nga po sa may dalawang smartphone na to, mas malakas to guys. Pero mas malamig po yung nakuha nating thermal sa kanya compare po kay GT50 Pro. To the point po guys na yung naging resulta po ng GT50 Pro nang meron pong fan cooler at liquid cooling. Same lang po ng temperature ni Poco. Pero wala pong fan cooler at liquid cooling si Poco nung naglalaro tayo. Sa mga magsasabi po dyan guys na medyo biased daw po kay Poco at sinisiraan ko nga po si Infinix. Guys, hintayin nyo po yung resulta ng Poco X7 Pro. Mamaya guys, makikita natin kung ano ba talaga problema ng GT50 Pro. Pagka po nakita na natin yung magiging resulta ng Poco X7 Pro mamaya. Next game po tayo sa may Mobile Legends. Guys, sa mga nagsasabi po na hindi po mabigat laruin ng Mobile Legends ngayon. Tingnan nyo naman guys, si GT50 Pro, umabot po siya ng 47 degrees Celsius sa may temperature niya sa isang oras lang po. Siyempre dahil ngayon sa napakaganda at napaka-stable na gaming. Then eto nga po si Poco X8 Pro Max. Sobrang ganda po ng gameplay natin. Pero sa may temperature niya, tama lang po siya sa around 43 degrees Celsius para sa 120 FPS nga po na gaming. Still guys, mas malamig pa rin po yung nakuha nating thermal nga po kay Poco X8 Pro Max na literal pong halimo sa may gaming. Compare po kay Infinix na nanggagaling lang po sa overclock yung lakas nga po na binibigay niya. Para po mas maintindihan natin yung difference po ng dalawang smartphone na to sa may performance nga po nila. For example po, itong si Poco X8 Pro Max. Para po siya nag-jogging or tumakbo ng isang oras nang walang hinto. Pero siya po guys ay hindi po nahihirapan pa rin at hindi pa rin po hinihingal. Pero itong si Infinix GT50 Pro, kaya rin po niya na mag-jogging at tumakbo po ng isang oras. Pero asahan niyo po, sa isang oras na yan, hinihingal na po siya at kailangan ng uminom ng tubig. Pero dito nga po kay Poco X8 Pro Max, kaya pa po niyang tumakbo ng 2 oras pa.
pero hindi pa rin po siya mapapagod at di pa rin po siya hihingalin. Next game po tayo guys sa may NTE. Still mas malamig pa rin po yung naging temperature niya na umabot nga po ng 45 degrees Celsius lang sa isang oras. Habang umabot po ng 47 si GT50 Pro. Guys, paalala ko lang din po ulit sa inyo, halos same price lang po yung dalawang smartphone na to sa SRP po nila. Sadyang nakafocus lang po talaga si Poco sa mas malakas sa processor at mas malamig nga po. Habang si Infinix po guys is malakas din naman siya. Kaso kailangan talaga niya ng fan cooler at liquid cooling para maging malamig nga po yung gaming experience natin. Actually po guys, para po sa akin yung liquid cooling at fan cooler nga po na kasama ng smartphone na to is parang gimmick lang po siya. Pang-hype lang po siya guys. Dahil para sa akin guys, ang totoong dahilan po kung bakit po naglagay ng liquid cooling at fan cooler nga po si Infinix dito is para solusyonan yung isang problema po ng gaming po na to. Yun nga po, yung overheat nga po na problema niya. Isipin mo isang oras na gaming sa may GT50 Pro, sa may Wuthering Waves, umabot po siya ng 50 degrees Celsius. Pero itong si Poco X8 Pro Max, guys, mainit din po siya. Pero 47 lang po yung naging temperature natin. Still, mas malamig pa rin siya. Pero sa performance, wala kayong marereklamo sa kanya guys. Napakaganda po ng gaming experience sa dalawang smartphone po na to. Pero kung usapan nga pong performance, guys, ito pong si Poco X8 Pro Max, meron pa po itong ilalakas na kaya pa nga pong higitan ng GT50 Pro. Kaya dyan nga po sa naging resulta nga po ng gaming test natin sa may Poco X8 Pro Max. Guys, uminit din naman siya, pero hindi nga lang katulad ng GT50 Pro na umaabot nga po ng kulang 50 degrees Celsius. Yan po guys yung problema pagka po umabot na dyan. Ngayon guys, ito na po yung resulta ng Poco X7 Pro. Napilitan po ako manghiram kay pare ko para lang po masagot natin kung saan ba nanggagaling yung problema nga po ng overheat ni GT50 Pro. Sa may processor ba nanggagaling or sa may mismong design po ng GT50 Pro? Yan naman po guys yung sasagutin natin ngayon. Ito na po guys si Poco X7 Pro. Sa isang oras po na Delta Force. Yes guys, napakaganda rin po yung naging gameplay natin sa kanya. Same nga po ng Poco X8 Pro Max at GT50 Pro. Pero syempre yung temperature ngayon kailangan nating malaman. Hindi ko to inaasahan guys. Umabot lang po ng 46 degrees Celsius sa may temperature niya. Grabe, mas malamig pa sa may GT50 Pro na umabot nga po ng 50 degrees Celsius sa isang oras nga po na Delta Force. Habang naka-mobile data at nakasagad yung graphics. Even po dito sa may Mobile Legends, inabot lang din po siya ng 44 degrees Celsius. Itong si Poco X7 Pro, mas malamig pa po kay Infinix GT50 Pro. Pero to be honest po guys, yung ganyan thermal nga po sa may Delta Force, saka po sa may Mobile Legends, dyan po sa may Poco X7 Pro. Guys, medyo mainit na rin po yan. Sadyang mas mainit lang po si GT50 Pro ngayon. Ngayon po guys, dalawa po yung pwede nating tingnan kung bakit po mas mainit si GT50 Pro compare po sa may Poco X7 Pro, kahit same lang po sila ng processor. Unang dahilan po dyan, medyo pangit po yung optimization dito nga po sa may software phone ni Infinix. Pwede po nating maisip guys kung bakit po mas malamig si Poco is dahil nga po mas naayos na ni Poco yung software nga po ni Poco X7 Pro dahil nagpas 1 year na nga rin po yung smartphone na to simula nga po nung nilabas siya. Then si Infinix, kailangan pa po niya ng ilang buwan para maayos po yung software nga po ng GT50 Pro at maybe pagtapos po ng ilang mga software update maging okay din po yung thermal niya ng GT50 Pro pero sa ngayon po talagang mainit po siya. Yung pangalawang dahilan po guys kung bakit mas mainit po si GT50 Pro compare nga po sa may Poco X7 Pro is hardware issue naman po. I think kumain po ng malaking space yung liquid cooling nga po niya. Tapos naapektuhan po yung pinaka-cooling pad naman niya na dapat doon po napupunta yung init. Tulad po nitong si Poco X7 Pro, meron po siyang malaking cooling pad sa loob nga po ng mismong smartphone na yan para doon nga po mapunta yung init po ng processor niya. Unlike po sa may GT50 Pro, na mukhang manipis lang or parang wala nga po guys. Dahil nga po napunta yung space na yan sa may liquid cooling nga po ng GT50 Pro. Guys, mabe-verify lang po natin yan. Masasagot lang po natin yan. Pagka po nagkaroon ng mga software update nga po sa GT50 Pro at malay natin, maging okay po yung thermal niya. Yung at least man lang kamukha po ng Poco X7 Pro. Yung hindi nga po umaabot ng kulang 50 degrees Celsius. Dito naman po sa may NTE, same po siya guys ang temperature nga po ng GT50 Pro saka ng Poco X7 Pro na umabot nga po ng 47 degrees Celsius sa isang oras habang naka-mobile data. Ang nakakagulat po guys dito po sa may Wuthering Waves, hindi ko po ina-expect na magiging malamig po yung thermal niya para po sa isang oras sa gaming. Inabot lang po siya ng 45 degrees Celsius.
dito nga po sa may Poco X7 Pro. Habang mas mainit nga po kay GT50 Pro. Guys, medyo malaking difference po yan sa may thermal nga po ng Poco X7 Pro at GT50 Pro. Kaya sa tingin ko, bigyan pa po natin ng ilang panahon na maging optimize si GT50 Pro. Saka po natin siya husgahan na meron po siyang overheat na problema. Pero syempre sa ngayon po guys, hindi po natin pwedeng itanggi na talagang mainit po si GT50 Pro ngayon. At sana sa mga susunod na update, ma-fix po yun ni Infinix. Guys, gagawan ko po ng follow-up na review si GT50 Pro after po ng ilang buwan. Maybe bago po matapos yung taon para makita natin kung meron ba siyang malaking difference after po ng ilang update. At ngayon po guys, ito pa yung isang tanong natin. Guys, bukod nga po sa may overheat na problema ng smartphone na to ngayon, guys, meron pa po siyang isang problema. Yung presyo po niya na 25,000 mahigit. Guys, maiintindihan ko pa kung mainit po yung smartphone na to pagdating nga po sa may thermal niya. Dahil ganun din naman yung ibang mga smartphone nga po ni Infinix, yung mga nakaraang taon. Guys, mainit din po yung mga yon. Pero ang problema po, yung presyo nga po na to guys, na umabot nga po ng 25,000. Pero yung last year model po na GT30 Pro, guys, mainit din po yon. Pero yung presyo po ng smartphone na yon is kulang 15,000 lang. Napakalaki po ng difference sila. Kaya kung hindi naman sa inyo guys, mahalaga yung liquid cooling na hindi naman gumagana guys ng walang fan cooler. Or yung shoulder trigger button nga po niya, di hamak po na mas okay, mas logical na bilhin po natin ng Poco X8 Pro Max kung talagang gaming phone po yung gusto natin. Pero kung sakaling magkakaroon nga po ng himala at yung 25,000 nga po na SRP niya, bibigyan po tayo ng malaking discount ni Infinix na aabot nga po ng kulang 20,000. I think okay na po ako dyan. Marirecommend ko rin po sa inyo yung smartphone na yan. Dahil still guys, maganda pa rin naman guys yung smartphone na to sa may design niya at sa mga features nga po na makukuha natin. Ang problema lang po talaga is yung mahal nga po niyang presyo. Pero sa may 25,000, pass muna ako dito guys. Hindi pa po siya worth it bilhin ngayon. Maybe sa mga susunod na buwan, baka po bumaba yung presyo niya sa panahon nga po ng sale. I think guys, doon po siya sulit bilhin. Pero sa ngayon, medyo wag po muna guys. Pero po mas maganda sa kanya, yun nga po, si Poco X8 Pro Max. Guys, paligtan lang po yung video natin kung sakaling nakatulong po sa inyo at kung sakaling nasagot po yung mga tanong po sa may isip nyo ngayon. At guys, pasubscribe na rin po para naman makaabot tayo ng 200k po na followers bago po matapos yung 2026. Yun lang po. Thanks for watching.